Nagsimula ang pelikula sa Vietnam noong 1991, kung saan ang isang nakabalabal na lalaki ay makikitang naglalakad sa malakas na ulan patungo sa isang gusali. Ang lalaki ay nagngangalang Moody Dutton, isang international assassin. Pumasok siya sa isang silid kung saan nakita niya ang isang patay na katawan sa sahig at hinugot ang kanyang baril. Ang loob ng silid ay puno ng mga patay na lalaki na resulta ng isang gang massacre. Pagkatapos ay sinimulan ng kunin ni Moody ang pera, ngunit may narinig siyang ingay mula sa closet na nasa likod niya. Pinuntahan niya ito habang nakahanda ang kanyang baril, at nakita ang isang nanginginig na batang babae na may hawak na baril. Nag-misfire ang kanyang baril at maghiliw na kinuha ni Moody ang armas, nilinis ang chamber, at ibinalik ito sa kanya. Nagawa niyang suyuin ang bata na lumabas ng aparador at bago umalis kasama niya, pinangalanan niya siyang Ana. Makalipas ang 30 taon, isang gangster ang sumugod sa isang hotel kung saan nakatira ang anak ng kanyang amo na si Anton. Ilang oras na niyang hindi sinasagot ang kanyang telepono at inis na ang lalaki dahil kanina pa siya hinahanap ng kanyang ama. Pumasok siya sa kwarto ni Anton, ngunit laking gulat niya nang malaman na ang kaibigan ni Anton na si Vali ang nasa higaan. Lumalabas na kinidnap si Anton at direktang tinawagan ng mga kidnapper ang kanyang ama at inutusan siyang magbayad ng $3 milyong para sa pagpapalaya ng kanyang anak. Sumang-ayon sila sa palitan at ang mga gangster ay nagtipon sa meeting spot na armado ng mga baril habang papalapit ang isang asul na van. Sinuri ng mga lalaki ang likod ng van ngunit wala itong laman, kaya hinila nila ang driver mula sa van na nabunyag na ang malaki ng si Ana. Kinaladkad nila siya sa harap ng kanilang boss na si Don Roman na sinuntok siya sa tiyan ngunit sinabihan siyang kunin ang pera. Nagbanta siya na pagkatapos niyang kunin ang pera, siya at ang kanyang mga tauhan ay hahanapin siya at ang kanyang amo at papatayin sila. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Ana na hindi siya pumunta para sa pera. Bago inilabas ang isang nakatagong patalim, sinaksak si Don Roman sa leeg at pinatay din ang 2 gwardyang kasama niya. Pagkatapos ay mahinahon siyang lumabas ng gusali at iniwan ang pera. Nang sinundan siya ng iba pang mga gwardya, lahat sila ay pinatay ng isang sniper. Sumakay na si Ana sa van ng mobster at nagmaneho na palayo sa lugar. Sa di kalayuan, hawak ni Moody si Anton bilang hostage. Ilang sandali pa, iniwan niya si Anton doon at umalis na kasama si Ana. Kalaunan, itinapon niya ang kanyang rifle sa isang lawa bago inireport sa kanyang kliyente na tapos na ang trabaho at kinolekta ang kanilang bayad. Kinabukasan, nagtungo si Ana sa isang bookshop na pinapatakbo niya bilang cover para sa kanyang tunay na pagkatao bilang isang assassin. Pagkatapos ng mahabang araw, umuwi na siya at nag-bake ng mga cupcake para ipagdiwang ang ika-70 kaarawan ni Moody. Nagmaneho siya sa kanyang mansyon kung saan naabutan niya ang kanyang caretaker. Sinurpresa nila si Moody ngunit inatake niya sila gamit ang kanyang bagong drone. Inabutan siya ni Ana ng isang cupcake at sinabihan siyang mag-wish bago siya niregaluhan ng flying big guitar na pag-aari ni Albert King. Pagkatapos ay dinala ni Moody si Ana sa kanyang secret hideout na nakatago sa ilalim ng kamalig. Binuksan niya ang kanyang main computer gamit ang isang USB na naka-disguised bilang kanyang pendant at ipinaalam kay Ana na binili na niya ang gusaling kinalalagyan ng kanyang bookstore at sa kanya na ito ngayon. Pagkatapos ay hiniling ni Moody kay Ana na hanapin ang isang dating kasamahan na nagngangalang Lucas Hayes. Tinanggap ito ni Ana at nagtungo sa isang dry cleaner store na pag-aari ng kanyang kaibigan na si Benny, na ginagamit ito bilang cover para sa kanyang hacking business at hiniling sa kanyang hanapin si Lucas. Kinabukasan sa bookstore, pumunta ang isang lalaki na tila interesado sa mga hindi pangkaraniwang libro. Ipinakita sa kanya ni Ana ang isang libro ngunit binago ng lalaki ang paksa, at sa halip ay nakipaglandian kay Ana, bago ibinigay ang kanyang card na may pangalang Michael Rembrandt. Kinabukasan, nakipagkita si Ana kay Benny, na ipinaalam sa kanya na si Lucas Hayes ay huling nakita noong bata pa siya, at binigyan siya ng isang drive na may detalyadong impormasyon. Pagkatapos ay pinuntahan ni Ana si Moody upang ibigay ang impormasyon ngunit pagpasok niya sa bahay, laking gulat niya nang makitang patay na ang caretaker. Kinuha ni Ana ang kanyang baril at sinimulang suriin ang bahay. Nakita niya ang gitarang binili niya para kay Moody at sinimulang isipin ang mga pakikibakang nangyari. Nagpatuloy siya sa paghahanap at sa huli ay nakita ang wala ng buhay na katawan ni Moody sa bathtub na namatay sa shotgun blast sa mukha. Napaupo si Ana sa gulat at nakita niya ang drone controller ni Moody. Nang binuksan niya ito, lumipad ang drone papunta sa kanya habang bitbit ang USB necklace ni Moody. Nagmamadaling umalis si Ana sa mansyon at binalaan si Benny na manatiling ligtas hanggang sa makarating siya. Hindi nagtagal, dumating na si Ana sa dry cleaner ngunit huli na siya nang matagpuan ang bangkay ni Benny sa loob ng clothes steamer. Bumalik si Ana sa kanyang bookstore upang kunin ang kanyang gamit, ngunit biglang dumating ang ilang kalalakihan at nagpaputok gamit ang matataas na kalibre ng baril. Iniwasan ni Ana ang mga bala at nagtago sa likod ng isang mesa. Nakita lamang ng mga lalaki ang kanyang mga binti at inisip na napatay na nila siya.
Ngunit nang lumapit ang isa sa mga lalaki upang suriin ito, binaril siya ni Ana sa ulo. Sinubukan ng isang thugs na tumakas sakay ng kanyang van, ngunit nandoon na si Ana at pinatay siya. Kinabukasan, pumunta si Ana sa isang internet shop at tiningnan ang impormasyon ni Lucas Hayes. Nalaman niya na ang ama ni Lucas na si Edward, na namamahala ng isang kumpanya, ay inakusahan ng pagbebenta ng mga chemical weapon at pinaslang ng isang assassin. Pagkatapos ay sinuri niya ang USB ni Moody at na-realize na si Moody ang assassin na pumatay kay Edward sa Vietnam. Pagkatapos ay naglakbay na si Ana sa Vietnam upang malaman ang higit pa tungkol kay Edward at ang kanyang koneksyon sa pagkamatay ni Moody. Pagkarating doon, nakipagkita siya sa isang biker gang leader na nagngangalang Billy Boy, na kilala siya at si Moody. Ibinigay sa kanya ni Ana ang kanyang motorsiklo at binanggit ang pangalang Robert Cole, ang lalaking namamahala ngayon sa kumpanya ni Edward. Nalaman ni Billy na patay na si Moody at nagtataka kung sangkot ba dito si Cole. Iginiit ni Ana na gusto niya lang makipag-usap sa kanya, kaya inutusan ni Billy Boy ang isa sa kanyang mga bikers na nagtatrabaho sa kumpanya ni Cole, na iset ang isang meeting kay Ana. Nalaman ni Ana na laging naglalakbay si Cole kasama ang kanyang security team at meron siyang obsession para sa tabako. Pagkatapos ay inihanda na ni Ana ang regalo ng paborito niyang tabako at inilagay ang mga ito sa isang box. Kalaunan ng gabing yun, naglalakbay si Cole kasama ang kanyang team nang huminto ang gang ni Billy Boy sa tabi nila at pagkatapos ay tinutukan ng baril ang buong convoy. Pagkatapos ay pumasok na si Ana sa kanyang sasakyan at sinabi sa kanya kung gaano siya kadaling mahanap. Inutos ni Ana na sabihin sa kanya ang tungkol sa buhay ni Edward sa kumpanya o siya na ang huling taong makikita niya bago iniwan ang kanyang card sa lalaki. Kalaunan, tumawag si Cole sa takot na hahantingin siya ni Ana, ngunit sinabi sa kanya ni Ana na gusto niya lang malaman ang tungkol sa anak ni Edward na si Lucas Hayes. Nang marinig ito, sumang-ayon si Cole sa isang meeting sa kanyang opisina kasama ang kanyang abogado. Hindi nagtagal, pumunta si Ana sa gusali ni Cole kung saan dumaan siya sa security at sinamahan papunta kay Cole at sa kanyang abogado na si Patrick. Dumiretso si Ana sa punto at gustong malaman ang tungkol kay Lucas dahil namatay ang tatlo sa kanyang mga kaibigan dahil sa kanya. Mukhang nag-aalala sina Cole at Patrick, ngunit sinubukan ni Patrick na pigilan ang pagtatanong ni Ana. Nang hindi inaasahan, biglang binaril ni Patrick si Cole sa ulo. Kinuha niya ang isa sa mga tabako na ipinadala ni Ana kanina, at pagkatapos ay inutos na malaman ang lahat tungkol kay Ana. Sinuri ni Ana ang silid bago kinuha ang patalim na nakatago bilang tabako, hiniwa si Patrick sa mukha, bago nagtago sa ventilation ng gusali. Marami pang tauhan ang sumugod sa silid at inaulanan nila ng bala ang kisame. Sa kabutihang palad, nagawang buksan ni Ana ang sprinkler upang takpan ang tunog ng kanyang paggalaw, bago tumalon mula sa kisame at tinutukan ng baril si Patrick, dahilan para mapilitan ng kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga baril. Sinamantala ito ni Ana para makatakas, at ginamit ang cable ng kuryente para kuryentehin ang mga lalaking humahabol sa kanya. Mas maraming tauhan ang nagpaputok sa kanya ngunit mahusay na pinatay ni Ana ang dalawa sa kanyang mga attacker, bago kinuha ang hose ng tubig at naglambitin pababa sa ground floor. Habang tumatakbo siya palabas, bigla siyang nabangga ng isang sasakyan at natumba siya sa sakit. Nahuli siya ni Patrick at ng kanyang mga tauhan at sinimulan siyang questionin, ngunit tumanggi si Ana na magsalita. Dahil dito, tinorture siya ni Patrick ng ilang oras at ikinulong sa isang silid. Sa kabila ng mga pagpapahirap, tumanggi pa rin si Ana na magsalita, kaya nagpatulong na si Patrick sa isang profesional na nabunyag na si Michael. Pinainom niya si Ana ng mainit na sabaw at sinabi sa kanya na makakatulong ito sa pamamaga. Sinabi rin ni Michael na siya at si Patrick ay nagtatrabaho para sa parehong lalaki, ngunit wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Moody at si Patrick lang ang may kagagawan ng lahat ng ito. Inalok niyang tutulungan si Ana ngunit kailangan niya ding tulungan siya. Pagkatapos nito, nakipag-usap siya kay Patrick na nag-aalangang isali si Michael, ngunit wala na siyang ibang choice dahil pinatay niya si Cole nang walang pahintulot ng kanilang boss. Pagkatapos ay umalis si Michael ngunit desidido na si Patrick at plano niyang patayin si Ana habang naririto pa si Michael para siya ang sisihin ng kanilang boss at tanggalin na siya. Ipinadala niya ang tatlo sa kanyang mga tauhan upang igapos si Ana, pagkatapos ay binalot ng kumot ang kanyang leeg upang palabasin na pinatay niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, lumapit ng husto ang isa sa mga lalaki, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Ana. Nakaalpas siya at ginamit ang isang food tray para patumbahin ang mga lalaki bago pinatay ang uli. Nakatakas si Ana at pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Michael upang suriin si Ana at labis na namangha sa kanyang kakayahan. Nakipag-usap si Ana kay Billy Boy na nagbabala sa kanyang tumakas na, ngunit desidido si Ana na maghiganti. Naalala niya ang isang alaala noong bata pa siya, kung saan sinubukan ni Moody na ilabas siya ng bansa, ngunit nang tumanggi ang mga gwardya na padaanin si Ana, pinatay ni Moody ang lahat ng mga sundalo para lamang sa kanya.
Napaluha si Ana nang maalala ang lahat ng kabutihang ginawa ni Moody para sa kanya. Nang marinig ito, nagpasya si Billy na tulungan si Ana na makasakay ng bangka patungo sa kagubatan ng Vietnam. Pagkatapos ay dinala siya sa isang Catholic hospital kung saan huling nakita si Lucas Hayes maraming taon na ang nakalilipas. Nagpanggap si Ana na nagmula siya sa Ministry of Health at hiniling sa madre na ibigay sa kanya ang files ni Edward. Pagkatapos ay tinawagan niya si Billy Boy upang hanapin ang file number at nalaman sa record na hindi kailanman umalis si Lucas sa ospital. Bumalik si Ana sa ospital at nalaman na na-admit muli si Lucas sa ospital sa ilalim ng pangalang Christian. Pagkatapos ay dinala siya sa isang silid at ipinakita si Lucas na ngayon ay pareho ng bingi at bulag. Hindi nagtagal, nakatanggap si Ana ng tawag mula kay Michael na sinabing alam niyang nasa Catholic Hospital si Ana. Nais niyang makipagkita at nagpasya si Ana na pagbigyan siya. Kinagabihan, nagkita sina Ana at Michael sa isang restaurant kung saan hinimok niya si Ana na itigil na ang pagtugis sa kanyang employer. Itinutok nila sa isa't isa ang kanilang mga baril sa ilalim ng mesa, ngunit malakas ang tensyon sa pagitan nila at nauwi ito sa paglalandian ng dalawa. Muling nagbabala si Michael na mamamatay siya, ngunit determinado si Ana na maipaghiganti si Moody. Pagkatapos ay umalis na si Ana at habang papaalis na si Michael sa restaurant, tinawagan ng isa sa mga tauhan ni Patrick si Patrick na inutos namang patayin na siya. Tinawagan ni Patrick si Michael at sinabi sa kanyang nahanap na niya ang hotel room ni Ana, ngunit ilang sandali pa, biglang may umatake kay Michael. Tumakbo si Michael para magtago ngunit patuloy siyang hinabol ng mga lalaki, dahilan para mapilitan siyang makipaglaban. Samantala sa apartment ni Patrick, ang isa sa kanyang mga tauhan ay binaril sa pintuan ni Ana. Pagkatapos nito, tinambangan niya si Patrick at pinahirapan siya sa parehong paraan bago siya tuluyang pinatay. Hindi nagtagal, dumating si Michael sa apartment at nakita niya si Patrick na nakasabit sa kisame gamit ang isang bedsheet. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Ana at sinabi sa kanyang kilalanan niya kung sino ang kanyang amo. Sinabi niya sa kanya na magkikita tayo sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay binaril si Michael, ngunit nakaiwas siya. Pumasok si Ana na may hawak na shotgun at sinimulan ang paghahanap sa kanya. Inatake siya ni Michael at ang dalawa ay nauwi sa isang close combat, ngunit nagawa siyang patumbahin ni Ana. Bumunot si Ana ng kutsilyo at inatake si Michael, ngunit kahit papaano'y nauwi ang laban sa pagpalakpakan ng dalawa. Nang umalis na si Ana sa gusali, bigla siyang binaril sa tagiliran, ngunit ang gunman ay pinatay ng isang nakabalabal na lalaki. Nabunyag na ang lalaking ito ay si Moody, na tinulungan si Ana sa paggamot ng kanyang sugat. Lumalabas na tinambangan ni Moody ang huling attacker sa kanyang mansyon, at dinesguise ang lalaki na maging kamukha niya. Nalaman ng dalawa na ang amo ni Michael ay magdadaos ng isang charity event sa kanyang mansyon at nalaman mula kay Billy Bob na alam nilang darating si Ana. Sa araw ng charity event, idineploy ang maraming tauhan sa paligid ng mansyon, kabilang ang mga aso, mga drone, at mga bangka sa paligid ng compound. Nang nagsimula na ang event, nandoon din si Michael habang binabantayan ang pagdating ni Ana, na nakapasok na sa compound habang nakadisguised bilang isang waitress. Ilang sandali pa, nagpakita na ang amo ni Michael at nagsimula ng magbigay ng talumpati. Inihanda na ni Ana ang kanyang baril ngunit nakita niya si Michael, kaya sinubukan niyang iwasan ang mga mata nito. Gayunpaman, nakita ni Michael si Ana at nagawang matakal siya bago pa niya nagawang makapagpaputok, dahilan para magkagulo ang lahat ng tao sa lugar. Isinugod ang boss mula sa ballroom papunta sa kanyang panic bunker para sa lockdown. Samantala, bumukas muli ang sugat ni Ana at maingat na tinatrack ni Michael ang mga bakas ng kanyang dugo. Inatake siya ni Ana ngunit nauwi ito sa pagkabaril ng kanyang balikat habang tumatakas at muli siyang hinabol ni Michael. Samantala, nasa bunker ang boss nang tambangan siya ni Moody. Nabunyag na ang boss ay si Lucas Hayes, na inupahan dati si Moody upang patayin siya, ngunit pineki niya ang kanyang kamatayan upang itago ang kanyang sarili, ang kanyang anak, at ang kanyang criminal empire. Pinaalam ni Moody kay Edward na hinahanap niya si Lucas para lang makabawi sa di umano'y pagpatay kay Edward. Inamin ni Moody na hindi siya mas magaling kaysa kay Edward dahil sa lahat ng mga taong napatay niya, ngunit hindi siya kailanman nagpanggap na isang mabuting tao. Inamin ni Moody na pareho nilang dapat pagbayaran ng kanilang mga kasalanan bago ibinunyag ang isang bomba mula sa kanyang bag. Samantala, nagawang matunto ni Michael ang sugatang si Ana. Itinaas niya ang kanyang baril upang patayin na siya ngunit biglang sumabog ang bomba ni Moody, dahilan para tumalsik silang dalawa at pinayagan si Ana na makatakas. Kalaunan, nagawang makabalik ni Ana sa kanyang bayan. Naalala niya ang gabi ng massacre, kung saan sinalakay ng isang gang ang kanyang compound. Pinilit nila si Ana na panoorin silang patayin ang kanyang mga magulang sa may kalye. Pagkatapos nito, dinala si Ana pabalik sa hideout ng gang at ipinakita sa kanya ng isang gangster kung paano i-assemble ang isang baril.
Kalaunan, iniwan siya ng lalaki nang walang nagbabantay ng 1 minuto, at ginamit ni Ana ang oras na yun para i-assemble ang baril at patayin ang lahat ng lalaking pumatay sa kanyang pamilya. Kasunod nito, nagawang makabalik ni Ana sa kanyang apartment, ngunit biglang dumating si Michael. Tinutukan nila ng baril ang isa't isa, at pagkatapos ay maririnig ang mga putok ng baril. Makalipas ang ilang minuto, mag-isang lumabas ng gusali si Ana, at dito na nagtatapos ang pelikula. Like and subscribe.